Negosyo asin Trabaho. Programang tulay sa paghahanap ng trabaho asin mga paagi kung paano aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa Indo kang Far East Broadcasting Company. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po ang inyong kasama, Yvette Pao, para sa ating programang Negosyo asin Trabaho. Ito po ang inyong estasyon, ang CARE 104.3 The Way FM. At it's a happy and beautiful Monday morning para sa ating lahat. Kumusta po ang inyong weekend? Nakapagpahinga po ba ang lahat? At nakapag-church po ba kayo yesterday? And maraming salamat sa ating mga nakasama sa mga nakaraang mga araw. Tayo ay patuloy na nag-iimbita sa bawat isa na patuloy po natin pakinggan ang ating estasyon sa CARE 104.3 The Way FM. At dahil nga po ngayon ay araw ng Lunes, tayo po ay makakasama natin. Actually, nakakasama po natin alternately ang Securities and Exchange Commission at ang Bureau of Internal Revenue. And today, ang ating makakasama ay ang Bureau of Internal Revenue. At maganda ang ating pag-uusapan later kasama ng ating RDO at siya ang mag-e-explain sa atin. Kasi karaniwan, pag sinabi nating Bureau of Internal Revenue, ang iniisip lang natin palagi ay computation ng mga taxes. Ang maganda po dito, tayo ay nai-inform at tayo na-update at tayo ay napapaalalahanan sa ating mga taxes at sa mga bagay na kailangan po nating malaman kung ano nga po ba talaga ang Bureau of Internal Revenue. Kaya po mamaya excited ako at antabayanan natin na makasama ang RDO para po tayo ay mabigyan ng additional information and knowledge para po sa ating mapag-uusapan maya-maya namang sa Bureau of Internal Revenue. Pero bago po muna yan, kung meron po kayong mga katanungan, suggestions o kayo ay may mga nais na maiparating sa ating estasyon, lalo na kung kayo ay may katanungan regarding sa ating topic later, ay maaari po kayong tumawag sa ating mga numero 0946 763-9858 at 0929-359-4298 at 0915-931-7184. At kung kayo naman ay nanonood at kayo ay sumusubaybay sa ating mga Facebook pages, maaari po kayong i-type nyo lamang dyan sa ating social media platforms, sa Facebook, CARE 104.3 The Way FM at sa YouTube, CARE 104.3 DWAY FM at sa Instagram, CARE 104.3. At kung nais nyo naman po na mapakinggan ang 13 stations ng Far East Broadcasting Philippines, pwedeng-pwede nyo pong i-download sa inyong mga telepono ang FEBC PH Stream at mapapakinggan nyo na po ang 13 stations ng FEBC 24/7. Ayan, hanapin nyo lamang ang CARE 104.3 DWAY FM at mapapakinggan nyo po ang ating mga programa. Nako, it's a beautiful Monday morning at yung mga may kaarawan ngayon, kami po ay nakikigala or nakikisaya sa inyong mga birthdays today or any celebration na mayroon po kayo. Kami nakikisaya sa inyong mga selebrasyon. At syempre, binabati natin ang mga bagong kasal, ang mga inaanak ko. Ninang mode tayo. Binabati po namin kayo ng inyong, ano bang pwede doon? Ng wedding. Ng nakalipas na wedding. Ngayon pong Mayo at Hunyo
tayo ay nagninang ng kasal at recently lang ay meron na naman tayong inaanak sa kasal. Kaya binabati namin kayo at panalangin namin, panalangin ko as your ninang na patuloy kayo na magsama ng masaya at hindi maiwasan ng mga problema, pero patuloy lamang at magmahalan at kapayapaan ang ating dalangin para sa inyong pagsasama. Kaya kung kayo ay nag-celebrate ng inyong mga wedding anniversaries, ng inyong mga birthdays, at kung nais niyo po na kayo ay aming i-shout out o batiin ngayong araw na to, pwede po kayong mag-text or tumawag sa ating mga telepono, gayon din sa ating mga Facebook pages, maaari po kayo na makipag-mensahe or magmensahe sa ating mga Facebook pages. Ayan, kaya kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa ating mga taga-subaybay, hindi lamang sa mga nasa radyo, gayon din yung mga nasa social media platforms na patuloy na sumusubaybay sa ating estasyon sa Care 104.3 The Way FM mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, Lunes hanggang Linggo. Kaya patuloy lamang po tayo sa mga panonood, pakikinig at patuloy na ma-inspire sa ating mga programa dito sa ating estasyon. Ayan, at bago po tayo makinig sa ating pro tips, nais ko pong i-announce ang ating kapartner, ang 9.0 Niner Bicol is holding a 3-day face-to-face IELTS intensive review, and it's gonna happen on June 28, June 29, and July 5. At ito ay gaganapin sa Cat College, Balintawak Street in Old Albay Campus. In just 3 days, experience interactive lectures, focus skills, enhancement exercises, and full mock tests on the final day. Niner Legazpi also offers an unlimited for life IELTS review package and personalized one-on-one coaching assessment. Since 2007, 9.0 Niner has been recognized as the #1 IELTS review center in the Philippines by both the British Council and IDP Philippines. And ang mga slots po for the face-to-face IELTS interview or intensive review are limited, so enroll today. Contact Niner Legazpi for their current promo at 0933 046 5676. Ulitin ko po, 0933 046 5676 or 0910 132 6679, or email them at ninerlegazpi@gmail.com, and you can also like and follow their Facebook pages at 9.0 Niner Legazpi IELTS Review Center or 9.0 Niner Naga IELTS Review Center and 9.0 Niner English Legazpi, or you can contact them today for IELTS and other review English test review. 9.0 Niner Bicol. Yan. Kaya sige na po, mag-enroll na po tayo today. And bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay makikinig ng pro tips. Teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips. Naranasan mo na bang tumagal ang dapat sana ay maikling biyahe lamang dahil sa katigasan ng ulo mo? Itinuro na nga sa iyo ng GPS o ni Waze kung saan ka daraan, pero nagpumilit ka doon sa gusto mo. Ang ending, ikaw ay nagkaligaw-ligaw at humaba ang dapat sana ay malapit na biyahe lamang. Nasayang ang oras, pagod, pati na rin ang gasolina. Ganito ang nangyari sa mga Israelita noong pumunta sila sa Canaan, ang lupang ipinangako sa kanila ng Diyos. What should have been an 11-day journey lasted for 40 years because of their stubbornness and disobedience. Mayroon ka bang mga plano sa buhay na hindi mangyari-yari?
Natanong mo na ba ang iyong sarili kung ano ang dahilan ng delay sa katuparan ng mga plano o kalooban ng Diyos para sa buhay mo? What's taking you so long? Magandang araw. Ako si Maloy Malibiran Salumbides, partner mo sa Inspiradong Buhay at Trabaho. Ganito ang mababasa natin sa Deuteronomy chapter 1 verse 2. Normally, it takes 11 days to travel from Mount Sinai to Kadesh Barnea, going by way of Mount Seir. But 40 years after the Israelites left Egypt on the first day of the 11th month, Moses addressed the people of Israel. Ang dapat sana'y less than 2 weeks na paglalakbay, naging 4 na dekada. Imagine that. Ano kaya ang nangyari kung agad na sumunod at hindi pinagdudahan ng mga Israelita ang plano ng Diyos sa kanila? Ang mas magandang tanong, ano kaya ang buhay at trabaho mo ngayon kung hindi ka na nagpatumpik-tumpik sa pagsunod sa Diyos? What is taking you so long, and what can you do to overcome the hurdles in obeying God's will for your work and your life today? Unang-una, if you are confused, you can ask God for wisdom. Sa tuwing mayroong hindi malinaw kay Moses, sa Diyos siya tumatakbo para magsangguni at ginagabayan siya ng Diyos. Ang naging problema lang, kahit na malinaw na ang utos at mensahe ng Diyos, sadyang ayaw pa rin sumunod ng mga Israelita. If there is confusion in your life right now, consult Him. Consult Him who is all-knowing. Ang sabi nga sa James chapter 1 verse 5, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Walang simple o napaka-komplikadong tanong na pwede nating ilapit sa Diyos. Maaari tayong humingi sa Diyos ng karunungan. Pangalawa, if you are afraid, ask God for courage. Kung takot naman ang nagde-delay sa atin na makapagpasya tayo at umaksyon, pwede tayong humingi ng courage o lakas ng loob buhat sa Panginoon. Going to the promised land required that the Israelites fight with the inhabitants of the land. Ang ilan dito ay mga higante pa, but God always assured them of His presence. Ganito ang mababasa natin sa Deuteronomy chapter 31 verse 8. The Lord Himself goes before you, and He will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. If fear is keeping you from stepping out and stepping up, ask God for courage. At panghuli, if you are simply stubborn, ask God to forgive you and change your heart. Kung sadyang katigasan naman ng ulo ang dahilan kung bakit ayaw mong sumunod hanggang ngayon, magpakumbaba at humingi ng tawad. Yan ang kinakailangan. During their journey to the promised land, many times God withheld extreme punishment to the Israelites dahil humingi sila ng tawad. At kahit ilang beses na sumaway sa Diyos ang mga Israelita, God kept His promise and fulfilled His covenant to their ancestors. Sa bandang huli, narating din nila ang lupang pangako. May pinagagawa ba sa iyo ang Diyos na pilit mong tinatakasan? What's taking you so long? Sana hindi abutin ng 40 years ang pwede namang tapusin sa loob lamang ng 11 araw. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today. DIY Corner.
At ngayon nga po tayo ay napaunlakan from RDO 69 Virac, Catanduanes, ang layo pa nito. And hello sa ating mga partners and sa ating mga tagapakinig at tagapanood dyan sa Virac, Catanduanes. Good morning po sa inyong lahat dyan. At Bureau of Internal Revenue, RDO 69 Virac, Catanduanes, kasama po natin si Ma'am Maria Cristina Yuzon. Good morning, ma'am. Good morning, Ma'am Yvette. Hello po. And to our listeners, thank you for having me here. And first time ko po dito sa DWAY. Yes, and I believe ito'y masusundan at masusundan pa, ma'am. Yes. Ayan. So, magandang umaga po dyan. Batiin niyo muna po ang mga taga-Virac, Catanduanes, or kung meron po kayong mga gustong mga special greetings ngayong umagang ito. Good morning po dyan sa mga taga-RDO 69. So, and our beloved taxpayers, sana po supportahan nyo yung BIR. Mm-hmm. And we're looking forward po ng mas magandang tax compliance, mas malaking tax payment, and hopefully po maka-gold ulit tayo this year. Ayan, tama. And syempre, ma'am, talagang ito ay ating sinasabi na maging mabubuting taxpayers po tayo para naman po ito sa ikauunlad ng ating bansang Pilipinas dahil yung mga projects, yung mga nakikita natin na ginagawa ng other government agencies, ay ito po ay dahil sa mga koleksyon ng Bureau of Internal Revenue. Kaya tayo po ay talagang pinupush natin na maging tapat tayo sa pagbabayad ng ating mga buwis. At ngayon nga, Ma'am Cristina, baka meron pa, ma'am. Meron po ba kayong gustong batiin? Tayo'y naririnig sa Facebook, tayo napapanood sa Facebook, YouTube, and Instagram. Yes. At kahit po sa Manila, marami tayong mga tagapakinig. Of course, may BIR family dyan sa RR10. RDV, Ma'am ARD Shirley, and of course, the rest ng mga staff and personnel po ng RR10 Legazpi. Ayan, napaka-cool ng RDV ng ating RDV. RDV. Hello, RDV. Yan. At syempre, ma'am, pag-usapan po natin ngayon yung percentage tax. Ano nga po ba itong percentage tax? Okay. Let's make it as simple as it is para mas maintindihan ng ating mga taxpayers. So, ang percentage tax po kasi, 'di ba usually meron tayong may VAT tayo, may percentage tax. Yes, oo. So, madalas natin naririnig VAT. Yes, diba? oo. Okay, and that was discussed the other Monday, yung VAT, value added tax. Usually kasi yung palagi VAT. So, yung VAT threshold kasi is in excess of 3 million. Yes. VAT taxpayer ka na. Pag 3 million below, percentage tax ka. So, yung percentage tax po, so, any person whose sales receipts are exempt under Section 109CC of the tax code from payment of the value-added tax and who is not also a VAT registered person shall pay a tax equivalent to 3% of his gross quarterly sales or receipts. So, ito pong 109CC na sinasabi dito sa tax code, it simply mean lang po na yung gross sales or receipts na hindi lumagpas sa 3 million is dun ka sa percentage tax. Okay. So, actually, marami sa atin talaga yung mga percentage tax kasi karamihan din is 3 million below. Diba? Yes, yung mga sales. right. Pero, sino naman po yung eligible? Sino yung liable na magbayad ng percentage tax? Ayan. Yan yung mga susunod kong tanong, mami. Okay. Sige po. By the way, ano po yung naging legal basis natin dito sa percentage tax? Of course, yung National Internal Revenue Code of 1997. Then, maraming tayong mga nagkaroon ng mga amendments. Like, we have the Train Law. Okay. January 1, 2018. Then, we have the Create Law. Yan. Nag-took effect din to ng April 11, 2021. Then, we have the Ease of Paying Taxes Act. Yes. January 22 of 2024. Ito so, yung ito mga po yung amendments. legal basis natin. Opo. Okay po. So, yun nga sabi niyo, Ma'am Yvette, sino po yung liable doon sa percentage tax? Yes. Okay. Number 1, individual and non-individual whose sales or receipts is below 3 million annually and a non-VAT
Registered taxpayer. Kasi meron tayong mga taxpayer na kahit below 3 million, pero they opt na magpa-register as VAT taxpayer. Pero ito, ma'am, ay kanilang option. Or nila. sa kanila ito. Kagustuhan nila. Okay. Kaya, very dun sa ating requirement is dapat non-VAT registered taxpayer ka. Okay. Bago ka mag-fall dito sa percentage tax. Yun pa yung isang requirement. Dapat 3 million below ang sales and number 2 is VAT registered taxpayer. And also, dapat hindi ka kasama doon sa VAT exempt under Section 109A to 109CC. Okay. Kasi, and another is dapat not subject to percentage tax under Section 1117 to 127. Okay, let's go back. Ano po yung mga VAT exempt transactions? Ayan. Ano nga po ba itong Pag mga ito? Pag sinabing VAT exempt transactions, hindi ka kasama sa, hindi ka required or hindi ka liable to pay the VAT and at the same time, the 3% percentage tax. Ayan. Okay. So, malinaw yan. No? Malinaw po yun. May VAT exempt transactions tayo. So, magbigay tayo ng mga samples ng mga VAT exempt transactions. Sige, ma'am. For example, pinakamabilis dyan is sale of agricultural and marine food products in their original state. Ano mga example nito? If you are engaged in sale of sa mga fish products. Opo. Agriculture. Nagbebenta ka ng palay. Ayan. Nagbebenta ka ng corn. Nagbebenta ka ng abaka. Yung mga goods ito na mama na. Marine food and agricultural products. Yan. Okay. Ano yung mga agricultural food products natin? Mga vegetables. Yes. So, pag nagbebenta ka ng vegetable, nagbebenta ka ng sa fish ka, nagbebenta ka ng mga meat. Ano pa ba yung mga agricultural products natin? Mga corn, nabanggit nyo kanina. Mga raw meat, tapos vegetables, mga ganyan. Hindi po siya, kahit ang sales mo is 3 million and above, hindi ka po magbabayad ng percentage or VAT. So, exempted. Okay. So, ma'am, dalawa yung exemption niya. So, non-VAT siya and hindi din siya natatax ng percentage. Yes. Okay. So, ibig sabihin, doon tayo mag-business. Oo nga, ma'am. Parang diba? naisip ko din. Kasi, ma'am, ang negosyo kong dalawa ay hindi agriculture. So, kahit fish pond operator ka, malaki yung fish pond mo, hindi ka pa rin subject sa VAT. Even if it is more than 3 million. Yes, okay. So, another example, yung sale or importation of fertilizers, seeds, mga fingerlings, for animal and poultry. Basta related to agriculture. Ganyan. Pero yung mga feeds or para dun sa mga pets, hindi yun kasama. Yes, yun sa mga aso, sa mga hindi na yung kasama, ma'am. For example, yung mga pang cockfight. Okay. Hindi siya kasama. Pero ma'am, yung poultry, kasama ba? Kasama siya may sa feeds? exempt. Okay, kasama siya sa exemption. Basta anything na i-consume ng tao. Alright. Okay. So, yung mga feeds na gagamitin para for i-consume ng tao, yun, kasama yun sa VAT exempt transactions. Yan. Very clear. Yes. Another, of course, is yung mga sales sa PWD. Senior citizens, yan, mga VAT exempt siya. Marami po ito. Marami Kaya siya. pala, ma'am, sa resibo, pag nag-buy ka, tapos may PWD ka, ID, or senior citizen, makikita mo doon na merong nakalagay na less. Tapos nakalagay, di ba, sa resibo, VAT exempt VAT transaction. exempt. Okay. Kaya, di ba, kung nakikita mo yung sa receipt nila, merong sales, vatable sales, then VAT exempt sales. Exactly. Meron. Di ba, sa grocery? Yes. Nakikita mo doon. Yan po yung mga, yan yung mga example natin. Okay. So, anything na pinurchase ni senior citizen or ni PWD na covered doon sa kanilang privilege as an ID holder, VAT exempt. VAT exempt. Alright. Okay. Another one is the
marami siya yung mga sale of good, gold to Bangko Sentral ng Pilipinas, yung renta mo 15,000 below. Okay. VAT exempt din siya. Okay. VAT exempt Kahit din siya. ma'am ito ay commercial, kunyari nagnenegosyo ka doon at ikaw ay Yung nag-rent. rent mo po is 15,000 below. Ano siya? VAT exempt transaction. Alright. Okay. po. That's clear. Okay, clear po siya doon. Then another po, yung para ma-qualify ka doon sa percentage tax is dapat hindi ka rin subject doon sa other percentage tax. Ano po itong mga other Yan po percentage yung tax? Section 117 to 127. Okay. So, yung isa natin dyan sa example, kasi yung dito po sa other percentage tax, may mga businesses tayo na binigyan na talaga ng kumbaga, tawag doon, tax rate na applicable na din sa kanya. So, for example, yung mga jeepney operators, kasama siya dito sa other percentage tax. Okay. Nagkataon lang na parehas sila ng 3%. Okay. Pero, pag dun yung classification mo, regardless ng sales mo, is 3%. Alright. Okay. Yung mga domestic carriers and keepers of garage, yun yung mga ano. Another one is yung mga life insurance premiums, kasama yan doon. Tapos, other percentage tax. Amusement taxes. Okay. Ano itong mga amusement taxes na to, ma'am? Actually, yung isa dyan na napaka-common is yung mga sa high alay. Okay, yung mga high alay natin na amusement kasi siya, ma'am. It is already considered na amusement, ano? Yung mga concert, may pa-concert, mga cockpit, honors ng cockpit, mga cabaret. Yeah, ayun. Kasama pala yun, ma'am, sa nightclub. Dapat pa malaki ang taxes nun. Yeah, that is 18%. Okay. 18% siya. Taasan pa natin, ma'am. Yung mga boxing exhibition na yan, we have 10%. Okay. Oo. Then, yung mga professional basketball games, yung mga high alay, racetrack. So, may mga kanya-kanya silang percentage taxes. Oo. So, automatic meron na. So, yung mga franchise grantees natin, automatic yun. Automatic yun, may percentage tax na sila. So, mga stocks transactions. So, madami. That is under Section 117 to 127. Yan, oo. Okay. So, marami pala to, mama, no? Pero, paano ba natin to, mama, kunyari, how can we file nitong ating percentage tax? And also, kasi kanina, inilinaw natin sino yung mga eligible for this. So, now naman, ma'am, paano tayo makakapag-apply or makakapag-file? And also, yung payments natin dito, ma'am. Okay. Yung sa atin pong filing natin is, ang nakalagay sa tax code is, every 25th day after the close of the taxable quarter. Okay. Yan. Ma'am, ano natin yan? In layman's term. In layman's term. Simple lang. January, February, March. Ang due date mo is April 25. Ayan. Okay. Diba yun lang naman sabi nun eh. 25th day of the following month after the close of each taxable quarter. So, April, May, June, July 25th. Then, July, August, September is October. Ayan. Then, October, November, December, January 25. So, we actually have, 4 quarters. 4 quarters. So, ganun lang naman yung kitandaan natin. Yung tawag doon, yung ating payment niya. Yung next po niyan is quarterly po siya. Yes. Quarterly. Then, ang form natin na ginagamit is 2551Q. Yes. Yan yung may tax form tayo na. Then, paano natin ito ipa-file? So, through EFPS, kung naka-registered sa EFPS, then EBIR forms. Actually, kasi ngayon yung BIR is, diba, nagde-digitalize na tayo. Yes, maganda nga yan, So, we encourage talaga to
pay and file your tax online. Yan. Para din, ma'am, kasi iwas ito sa pagpila, Opo. at saka yung hassle ng Yung pagpunta pa hassle, doon sa offices. Tapos ang daming tao, di ba yan ang kadalasan. Kaya Yes. maganda ito na talagang pinupush ng ating gobyerno and kasama dyan ng Bureau of Internal Revenue yung digitalize na pagfa-file and even the payment. Sige, ma'am, natin yan. Mas maganda kasi at the comfort of your home, kaya mo Yan. magbayad, di ba? So, you just have to enroll dun sa ating mga EFPS. Yes. Na ating dapat maging EFPS filer ka. So, punta lang kayo sa district, magpa-enroll kayo doon. Then, meron tayong mga Paymaya, na mga ganyang payment options natin. Yes. So, ito pong filing and payment natin it is quarterly. Then, you use the BIR form 2551Q. Then, you have to pay online. Yes. Pay and file online. Ayan. So, pay and file or file and pay online. Ayan. Ano, ma'am, yung mga kailangan nila na ihanda para makapag-file sila? May mga requirements pa to, ma'am? Ano yun? Or yung form lang? Yung form lang. Okay. Yung lahat lang dun sa form is dapat properly filled out lang. Yan. Yan lang Oo. po yun. Wala tayo, ma'am, na attachment or Walang anything na attachment. Wala i-ready. pong attachment. Yan. Okay. And the payment, ma'am, is online na din. Online na din. So, they can use GCash or bank transfer. Mga bank transfers, yan sa EFPS. Opo. Tapos yung sa LinkBiz portal, Yeah. yung sa Land Bank, Oo. meron din. Tapos, ano yung UB Pay ba yun? Yung sa Bank. Union Bank. Union Yes, ma'am. Bank, UB yan. Pay. Isa din Kasama yun pa. kasama sa ating mga payment portals natin. Ayan. Oo. Ayan, napakadali na. So, there will be no reasons na para sabihin natin na delay tayo. And also, maiwasan natin ang penalties. Yes. Kasi, laging sinasabi ng ating Bureau of Internal Revenue na ayaw din nila na ma-penalize tayo. Kaya, sinasuggest talaga or pinupush talaga na we pay on time or before the due date. Wag na po nating hintayin na due date na. Saka pa tayo ngayon nagmamadali Kasi ng payments. malaki yung penalty. So, you have to pay the interest plus the surcharge and the Yes. compromise penalty. Oo. Okay. So, almost madodouble yan. Siyempre, yung reason naman dito is kung wala tayong penalty, edi kung kailan lang nila gusto Iyan. magbayad. Oo. So, Hindi masusunod, Hindi ma'am, yung masusunod. natin. di ba yung gobyerno is kailangan natin mangolekta. Yes, So, for funds. kaya parang as a sort of punishment, o sige, malaki yung penalty. Ayan. Oo. So, At saka, ma'am, maiwasan naman as kasi regulate, ito. Yeah. para ma-regulate talaga siya. Exactly. Ayan. Kaya, ma'am, ito, ating pong i-discuss din yung key provisions na nandito. Or meron po ba kayong gustong idagdag doon sa mga eligible or sa payment method, sa filing? Meron pa po ba kayong gustong idagdag doon? Wala naman na. By the way, meron ko lang i-add lang, no? Yes. Yung regarding kasi dun sa Create Law, Mm-mm. diba, nung nag-pandemic tayo. Yes, ma'am. Okay. Oo. So, as a sort of economic relief because of the COVID-19 pandemic, so, yung Create Law, temporarily reduced the percentage tax rate from 3 to 1%. Ayun. From July 1 to June 30, 2023. Ayun. So, tapos, nung after nun, nilift na siya. Mm-mm. Nung July 1, 2023, binalik ulit yung 3% na Yan. from 1%, binalik ulit sa 3%. Oo. Ayun. So, yun yung So, kaya yung iba ako-confused, bakit dati 1%, ngayon ulit 3%. Yes, yun nga po. So, maganda ito, ma'am, na nakita natin kung ano itong percentage tax. po. Naiintindihan kasi natin, ma'am, di ba? Mas maganda kasi to na, ano ba to, mga tax, karamihan ganon. Pero maganda kasi to na napag-uusapan natin and nai-inform tayo, ano ba yung differences nito at kung saan ba napupunta yung ating mga taxes. Oo. Yes. Ayan. Sige, ma'am, continue po. Ano po yung nais natin iparating? Another one, yung subject dito sa, yung
dito, another one na hindi kasama doon sa percentage tax natin na 3% is yung mga self-employed individual. So, yun yung mga nag-opt sila ng 8% in lieu of income tax and percentage tax. So, ang tawag po natin doon yung ito po yung sa RMO 23-2018. So, sino yung mga eligible dito? So, self-employed individual, mga sole proprietors, professionals, and mixed income earners are eligible to opt for the 8% income tax rate in lieu of the percentage tax na 3% and the income tax. Ayan. Okay. So, kasama dito, for example, ako is isang negosyante, self-employed. Yes. Okay. 1 million kunyari yung aking sales. Ay yung aking, tawag doon? Yung income. aking income. Yes. Ito kasi ma'am sa 8%, sa gross siya. 8%. Ibabawasan mo lang ng 250,000. So, 1 million minus 250,000 times the 8%. Yes. Yun na yun. Naku, yan na. Mga computations. Opo. So, wala ka nang babayaran na percentage tax. So, yun na yun. Yung income tax mo is 8%. Ayun. 8%. 8% in lieu of the income tax and percentage tax. Ayan. Okay. Yung qualification niya is same din dun sa una natin sinabi kanina na dapat non-VAT registered ka. Hindi ka kasama sa VAT exempt transactions. Yes. Then, hindi ka kasama dun sa other percentage tax. Yan. Para ma-qualify ka. Ayun. Kaya maganda to ma'am talaga na napag-uusapan natin to. Pero ma'am, ang bilis ng oras natin na hindi natin namalaya na patapos na yung ating time for the discussion of our percentage tax. Nakita ko medyo mahaba-haba pa ma'am. Meron pa tayo mapag-uusapan. Pero siguro ma'am, pagbalik mo, pwede pa natin tong i-part 2. Oo. Pero ma'am, before po tayo mag-end, meron po ba kayo na nais pa na ihabol? Baka may mga important na pag-usapan natin na talakay natin yung percentage tax. Ano nga ba ito? At ang sumunod ay yung paano tayo mag-file at ang payment method. And of course, yung mga exemption or yung eligibilities or eligible for this. And ano pa ma'am? If there is anything na gusto ninyong ipahabol, ano pa yan ma'am? Actually, wala na. Parang na-cover naman. Na-cover. Ay, very good tayo ma'am. Medyo masyado lang mahaba lang yung kung isa-isahin natin yung subject sa other percentage tax at saka yung mga exempt transactions. Yes, ma'am. Medyo masyado siyang comprehensive. Hindi natin kayang lahatin. Lahatin. Yes. Isang upuan. Ayan. Naku, maraming salamat po RDO from RDO 69 Vera Catanduanes, RDO Maria Cristina Yuson para sa napakaganda na usapin tungkol sa percentage tax. Naku ma'am, ano pa? Baka ano po ang inyong last message para sa ating mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon? Ako po naniniwala ako doon, pag well-informed ang taxpayer, exactly, is mas nagiging compliant sila. Ayan. So, we're happy na we have this kind of, tawag doon, we have this kind of program para makapagkaroon kami ng chance or opportunity to give tax education. Kahit yung mga simple lang. Basic tax lang talaga. Mga basic lang about taxation. Kasi, medyo napakahaba niya, napakabig niya, napaka-comprehensive. Pero yung mga ganito simple, at least yung mga ating mga taxpayer is na iintindihan nila, nauunawaan nila, and I know makakatulong po sa kanila. Opo. At saka maganda din to ma'am na nagde-disseminate tayo ng information para naman hindi matatakot yung mga tao pag sinabing tax. Very common na natatakot pag sinabing BIR. Actually, part namin ma'am event ng namin yung tax awareness program. Ayan. Meron kaming ganun talaga. Ayun. So, we have that KPI for that. Yes. So, lahat na lang ng pwede namin
magawa to educate our taxpayers. Meron pa tayo, we send flyers, Yes. we do ganitong mga radio guestings. Oo. Kung gumagawa kami ng mga short, yung mga sa tawag doon, para mga short lang na Videos, clips. Oo, ma'am, natandaan ko. Ako ay nag-judge pa. Nung isang... Yes. May mga ganyan kami. Yes. Maganda talaga siya. Actually, first time namin nagkaroon ng ganito during the time of... ngayong time ni RDV. Oo. Yes. Cool. Yes. Kaya maganda, ma'am, na the public is informed regarding this. Iba't ibang taxes na to, nai-inform tayo. And this is a good move ng ating Bureau of Internal Revenue sa pangunguna ni RDV. At syempre kayo ng mga RDOs na talagang very supportive. Si ma'am ay galing pa ng Catanduanes. Napaka pa rin talaga ni ginagawa pa rin nila ang kanilang mga duties para po tayo ay talagang makakomply at tayo ay makasunod doon sa proper taxation or ano ba talaga at maintindihan natin itong mga bagay na ito. Naku, maraming salamat, Ma'am Maria. Paano ko ba kayo tawagin? Tina. Ma'am Tina. Opo. Salamat, Ma'am Tina, sa inyong oras at panahon na pagsama sa atin dito sa ating programa sa Negosyo Asin Trabaho ng CARE 104.3 The Way FM. Bago kayo, ma'am, na tayo matapos, nais niyo po ba magpaalam muna sa ating mga tagapakinig ngayong oras na ito? First and foremost, I would like to thank Ma'am Yvette for having me here. It's an honor, ma'am. Opo. And ako lang po, siguro pakiusap ko sa ating mga taxpayers is mag-comply po tayo, magbayad po tayo ng tama. Number 1 po talaga yun. Kung ayaw natin na sumakit yung ulo. Yes! And para makatulog tayo ng mas mahimbing. Yan. Kasi meron din tayong mga ginagawang mga tax enforcement activities para talagang naghahanap tayo ng collection. Ayan. Opo. At ito ay para sa ating bansa. Yes. Kumbaga tayo din ang makikinabang yes, nito. Ma'am. Ayan. Again, maraming salamat, RDO Maria Cristina Yuzon. Thank you, Ma'am Tina. And have a blessed day po sa inyo. Likewise. Yan po. At tayo po ay magbabalik sa ating programa sa Negosyo Asin Trabaho. Ayan, maraming salamat sa ating nakasama today from Bureau of Internal Revenue at tayo ay nagkaroon ng karagdagang kaalaman at informasyon mula sa Bureau of Internal Revenue. At bago po tayo magpatuloy or bago po tayo pansamantala na magpaalam, tayo muna po ay manalangin. Abba Father, we thank you and we praise your name. Maraming salamat sa patuloy na patnubay at pag-iingat mo sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, na patuloy mo kaming binibigyan ng kalakasan sa aming pagtatrabaho, paghahanap buhay at pagnenegosyo. Ikaw po, Panginoon, ang siyang mag-ingat sa bawat isa at ganun din, Panginoon, ang mga kasama at mahal namin sa buhay na naiwan sa bahay. O Lord God, ay pagkaingatan mo po sila. Ingatan mo po ang bawat isa at bigyan ng sapat na kalakasan upang magampanan namin, Panginoon, ang aming paghahanap buhay, pagtatrabaho at pagnenegosyo. Ikaw po, Panginoon, ang siyang aming hiling at dalangin na makasama sa buong maghapon. Ito po ang aming pagsamot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen and Amen. Ayan, at tayo po'y dumating na sa punto na pansamantala na tayo'y magpapaalam at pansamantala na tayo ay maghihiwalay-hiwalay sa ating programa sa CARE 104.3 The Way FM, Negosyo Asin Trabaho. At God willing, tayo po muli ay magsasama-samang muli bukas para na naman sa isa na namang episode at makabuluhang talakayan dito sa Negosyo Asin Trabaho. Maraming salamat and have a blessed day, everyone. And ako po si Yvette Pau, ang inyong nakasama sa Negosyo Asin Trabaho. Maraming salamat, Don Alfonso, Kuya Jun Apinado, sa pagsama sa akin sa technical side. Have a blessed day, everyone. Ingat po and see you again. Bye!
sa Indo ang saro na naman na edisyon kan programang Negosyo Asin Trabaho. Ang tabayanan giraray sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes alas 8 in aga. Kung may mga suhestyon o kahaputan sa mga impormasyon na sa imong nadangog o gusto pang maaraman, mag-apod sa numero 052-482-0460.